Amen. Salamat sa Panginoon. Bago lahat, tayo muna ay aawit sa Panginoon ng tunay na kapayapaan. Puli ng Diyos. Natagang aking isipan, ang subok man ay dumating. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala ng pag-alala, at hindi na kumuling pangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Walang umpisa, panatag. Natagang aking isipan, pagsubok man ay dumating. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Anumang kalagayan, isipin o problema, ilapit sa Kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, Wala nang pag-alala, at hindi na kumuling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang nakamtan. Sa piling ng Panginoon, wala ng pag-alala, at hindi na kumuling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Nakatamis ang pa sa piling ng Panginoon, wala ng pag-alala, at hindi na kumuling mangangamba. ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Nakamiss ang
sa Diyos ko lang nakamtam. Sa Diyos ko lang nakaminsam pa. Sa Diyos ko lang nakamtam. Sa Diyos ko lang tayong lahat nakamtan. Glory, hallelujah. We praise your name. We glorify your name, Lord. Jesus, Jesus. Hallelujah. Ama, salamat po sa inyo. Opo, ang tunay na kapayapaan ay sa inyo. Maaring sagana kami sa lahat ng bagay. Pero kung wala kaming tunay na kapayapaan, marahil magulo din ang buhay namin. Marahil walang kwenta rin ang buhay namin. Marahil mapapagod din kami, Panginoon. Kaya Ama, sa oras na ito, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, patuloy niyo ipaunawa sa amin, Panginoon, mga sandaling ito, na kung saan ay magbubulay-bulay po kami ng iyong mga salita. Tulutan nga po ninyo, Ama, ang inyong mensahe, ang patuloy na tumimos sa aming mga puso. At anumang nakita mo sa aming mga puso, Panginoon, sa umagang ito, patuloy pong pakalinisin. Ama, pagpalain nyo ang umagang ito, pagpalain mo ang oras na ito, ang mga makakasama namin sa live, bagmat kami ay nag-advance ng ilang minuto dahil gusto po namin umawit sa inyo. Anytime, pwede kayong kumilos kung nanaisin nyo. Pero kung nagmamadali po kami, ay naging hadlang iyon. Kaya sa oras ito, Amas, patuloy po kong umalapit sa inyo, magpahayag po kayo sa amin. Patuloy po kayong magbigay ng mga fresh revelation na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo oras na ito, pagpalain mo mga kasama namin sa live, pagpalain mo ang mga kasama ko dito sa iglesyang ito, ang Panginoon. Salamat po, purihin po kayo, kayong maitaas. Itago mo po ako sa inyong likuran. Huwag makita ang aking mga kapalpakan, kahinaan. Kailan po maitaas sa aking buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning po sa bawat isa na kasama namin sa FB Live. Good morning po, Sister Anita Katembong, Brother Rodolfo Sulit Dia, Sister Gina Yen, Ate Budang, good morning. Sister Dina Toledo, Sister Eden Relioso Dano, at ganoon din po sa iba pa. Good morning po. Okay, tayo ay magpapatuloy na. Kahapon ay tayo ay tumigil sa verse 36, tama ba? Ang bala chapter hanggang 36. At kami ay nistarami kanina o kagabi yata, kasi kagabi nahihilo ko eh. Kagabi, ang plano ko sana ay aabutin kami ng 47. Pero naiisip ko na para bang may pumipigil sa akin na hanggang 39 lang. At pupay natin na magpahayag sa atin ng Panginoon. Siya nga pala, sa August 1, doon po sa mga kasama po namin sa FB Live, August 1 hanggang 4 ay nasa rasak po ang mga kasama kong manggagawa. At marahil, wala po tayong devotion. Ang devotion po natin ay magre-resume ng August 7. Pakicheck ka sa kalendaryo. August 7. Kaya nasa rasak po sila. Nagko-conference. Pag-pray po natin sila. Sila ingatan ng Panginoon. At makabalik dito sa ating lugar. Sa Benguet ng mapayapa. At pag-pray natin sila na sila ay pagpalain doon ng Panginoon. Okay? Ipasin natin yung ating text mula 37 to 39.
excuse me, kalimitan itong text na ito ay kinakot na natin noong nakaraang linggo. O kaya nakaraang buwan. Siguro mga ilang may pagkakataon na kinukot natin to. Naalala nyo yun nung kung sino man ang nauuhaw ay uminom sa Panginoon. Ngayon ay medyo tututukan natin siya. Amen. Ganyan. Ang topic po natin ay ang pangunahing kailangan ng tao. At ang text po natin ay sa John chapter 7 verse 37 hanggang 39. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. 38. At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. 39. Ang tinutukoy niya ay ang spiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa pinagkaloob noon ang spirito dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at niluwalhati. Amen. So dito, makikita mo sa last verse na binasa ni Daniel sa 39, ang Holy Spirit ay hindi pa tuluyang bumaba at kumikilos sa mga mananampalataya. Malinaw? Kahit ang mga apostol, hindi pa nila talagang nararanasan ang pagkilos ng banal na espiritu. Bakit? Tinalikuran nga nila ang Panginoon nung hinuli siya eh. Unawaan nyo? Hinuli siya. Dahil naniniwala ko, kung sila ay puspos ng Espiritu Santo, hindi sila tatalikod sa Panginoon. Hindi sila matatakot mamatay. Kasi yan ang ibinibigay ng Espiritu Santo. Pinapaunawa niya sa atin na kung gaano kahalaga na kailangan natin siya. Bakit? Napansin niyo ba? 3 taon mahigit, 3.5 years na naturo ang Panginoon. And yet, sama-sama silang kumakain, sama-sama silang humahayo, sama-sama silang gumagawa ng himala, and yet, nung nagkaroon ng matinding problema, tinalikuran nila ang Panginoon. Sino lang ang natira sa kanila? Si John the Beloved at yung 3 Maria. Yun ang natira sa kanila. Kaya, naniniwala ko, kung talagang ang Holy Spirit, gaya ng sinasabi dyan, no? Sa verse 39, hindi pa tinatanggap ang Espiritu Santo. Bakit? Hindi pa nabubuhay maguli ang Panginoon. At hindi pa siya nakakakayat saan? Sa langit. So, mapapansin nyo, ganun pala ang damdamin, ang pakiramdam, pag wala ang Holy Spirit, punong-puno ka ng impormasyon. Marahil punong-puno ka ng knowledge sa Bible, pero ang totoo, duwag ka. O naman, punong-puno ka ng kaalaman sa Bible, punong-puno ka ng impormasyon, pero ang totoo, duwag ka. Bakit? Hindi ka takot mamatay. Ang mahalaga sa iyo, ang iyong buhay. Amen? Pag ang Holy Spirit talaga ay dumating sa buhay ng isang tao, may kakaibang nangyayari. Bakit? Hindi niya na pinahahalaga ng kanyang buhay. Bakit? Hindi na siya takot pamatay. Naunawaan niyo ba yun? Ang isang tao, ang isang mananampalataya na puspos ng Espiritu Santo, hindi na sila takot pamatay. Napansin niyo yung mga apostol? Acts chapter 4, Acts chapter 12, Santiago, pinugutan ng ulo. Sila Pedro, Juan, nilalatigo. Sila Pablo, kinukulong. Nilalatigo. Binabato. Nakita niyo yung buhay nila? Pero sila'y masayang naglilingkod sa Panginoon. Acts chapter 5 verse 41. Pakibasa nga. Mabilis lang. Sige, kuha. Sinong unang nakakita?
basa sa harapan. 5:41. Acts chapter 5 verse 41, sabi po dito. Nilisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ano ang senaryo yan? Kakahagupit lang sa kanila. Ano ang sinabi nila? Galak na galak daw sila na umalis sa Sanhedrin pagkatapos sa gupitin. Pinipigilan kasi sila eh. Ano ginawa nila? Hindi sila kayang pigilan. Yun ang epekto pag ang Holy Spirit ay bumaba na sa kanila. Dati, iniwan nila ang Panginoon. At yan ay possible. Pag ang manda ng palataya, hindi niya kinikilala ang Holy Spirit, possible na gawin niya rin yun. Possible din na tumalikod siya. Amen? Kasi hindi tayo makakapamuhay na walang Espiritu Santo sa ating buhay. Hindi tayo makakapamuhay na may kabanalan. Kasi bakit? Hindi natin kinikilala ang Holy Spirit eh. Amen? Kaya dyan mapapasin nyo, sa John chapter 7, verse 1 to 36, bago tayo bumaba ng 37, verse 1, 2, and 3, ano ang naranasan ng Panginoon? Unang-una, siya ay, pinipersecute. Tinutuya. Tama ba? Tinutuya, Starami? Tinutuya. Nino? Ng kanyang mga kapatid sa laman. Ano pa? Yung mga leader ng mga Hudyo, pinagtatangkaan ng kanyang buhay. Gusto siyang patayin. Ano pa? Sinabihan siyang hangal. B-O-B-O. Hangal. So dito, maunawaan natin. Sa John chapter 7, verse 1 to 36, maraming pinagdadaanan ng Panginoon. Maraming pinagdadaanan ng Panginoon. Pero hindi siya nahadlangan. Verse 37, pakiulit. Sarami. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayo ang mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Yun. Praise God. Reenactment ko lang, no? Medyo i-action ko ng konti. So, bagamat maraming pinagdadaanan ng Panginoon, ano yun? Siya ay tinutuyan ng mga kapatid, pinagbabantaan ng buhay, nasa panganib. Ano yun? Pinaparatangan na hangal. Hindi siya na kayang pigilan ng Panginoon. Siyempre, ano yung okasyon? Fiesta. Maraming tao. Ano ang sinabi ni Starami first sentence? Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Yun. Nagsalita ng malakas. Marahil, pwede natin sabihin sumigaw. Siguro, malakas na lang. Kasi may sigaw na walang direction eh. Malakas na lang. Paano yun? Verse 38 si Sarami. 37 pa rin. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. Yun. Ganito yan. So, bagamat maraming pinagdadaan ng Panginoon, bagamat maraming struggle ng Panginoon, hindi siya napigilan na manawagan. Ano raw? Yung mga nauuhaw! Siguro ganun yun. Yung mga nauuhaw, bakit? Maraming tao eh. Naunawaan nyo? Kasi kung mahina ang boses niya, alam mo ganito,
Yung mga nauuhaw. Yung mga nauuhaw. Maririnig ba siya doon? Piyesta. Maraming tao. Anong ginawa niya? Bago siya pumunta sa piyesta, bago siya magsalita ng malakas, anong ginagawa ng mga kapatid niya? Tinutuya siya. Pangalawa, habang siya ay kausap niya yung mga pinuno ng mga Hudyo, pinagbabantaan ng kanyang buhay. Ano pa? Ulitin ko. Pinaparatangan siya ng hangal. Ano ang ginawa niya? Tumayo siya sa gitna. Hindi siya napigilan ng mga sitwasyon. Hindi siya napigilan ng mga pinagdadaanan niya. Kung tayo yun, sandali. Parang nag-iisip-isip ako Naiinis ako. Dahil ginanon ako ng mga kapatid ko. Naiinis ako kasi kausap ko ito mga Hudyo. Para nawawalan ako ng gana. Hindi siya napigilan ng damdamin. Hindi siya napigilan ng damdamin. Kaya sumigaw siya ng malakas. Kung sino man ang nauuhaw, lumapit sa akin. At lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Mga kapatid, ang Panginoon, ang Diyos natin, ang Panginoon ay hindi tumitigil manawagan. Ano raw? Manawagan ng ano? Ng mga nangangailangan. Nagpapatuloy ang Panginoon na manawagan. Kung sino ang nangangailangan. Anong sabi dyan? Kung sino man ang nauuhaw. Malakas yun. Paano kaya itsura nun? Kung sino man nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ano kaya ang epekto nun? Sa mga karinig. Hindi napigilan ng Panginoon na manawagan. Bagamat siya maraming pinagdadaanan, iniisip niya pa rin yung kailangan ng tao. Bakit sinasabi ang kung sino man ang nauuhaw? Ano ba ang damdamin ng nauuhaw? Di ba nangihina? Napapagod? Alam ng Diyos na talagang ang isang tao, alam niya kung ang kailangan niya. Alam ng Diyos kung ano ang pangunahing kailangan ng tao. Hindi pera. Kahapon, naalaman ko kahapon sa isang kapwa-pastor ko, kapatira natin sa Torrijos, Marinduque, may isang mayaman, nagpatiwakal, nagpakamatay. Bakit daw? Hindi nila alam kung bakit. Sakristan siya. Marami siyang sasakyan nakaparat sa bahay niya. Marami siyang bukirin. Bakit? Pinili niyang kitilin ang kanyang buhay. Nanuwaan niyo? Kaya, alam ng Panginoong Yesus kung ano ang kailangan ng tao. Alam niya kung ano ang pangunahing kailangan ng tao. Hindi achievement, hindi karir, hindi kayamanan. Bakit? Kahapon sinabi nung kaibigan namin mayaman hindi nila maintindihan Tinanong nila yung pare, bakit ka nagawa yun? Hindi rin nila alam. Kaya dyan, sinabi ng Panginoon, yung mga may kailangan, yung mga gustong uminom, lumapit sa akin, manampalataya sa akin. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na ang kailangan nila ang Diyos. Ano nyo? Ano ang pangunahing kailangan ng ating kaluluwa?
Verse 38, Sister Rami. Patuloy po ito. At ang lahat na nananalig sa akin ay uminom sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Yun. Alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Ano raw yung tubig? Pakituloy. Pakituloy. Ano raw yung Verse tubig? 39 po. At At ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa na ipagkakaloob noon ang espirito dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at nilwalhati. Yun. Amen. Yung Holy Spirit, yung banal na espiritu, gustong ipagkaloob sa mga tao. Kanino daw? Sa lahat ba? Hindi. Sa lahat lang ng mananampalataya. Sa lahat ng maniniwala. Ang sabi doon ay dadaloy sa puso ng isang tao ang tubig na nagbibigay buhay. Anong ibig sabihin doon? Naalala niyo ba yung babaeng Samaritana? Di ba? Ano sabi ng Panginoon? Kung nalalaman mo lamang kung sino humihingi sa iyo, ikaw pa ang hihingi sa akin. Dahil ang binibigay ko ang tubig na nagbibigay buhay. Gusto ng Panginoon na tayo maging buhay. Pag wala sa atin ang Espiritu Santo, buhay ka nga, para kang patay. Buhay ka nga, para kang patay. Bakit? Wala kang buhay. At dahil ang katotohanan, ang Holy Spirit ang nagbibigay buhay sa atin. Lalo na sa mananampalataya. Kaya pag ang Holy Spirit hindi kinikilala, ay wala kang buhay. Dahil ang katotohanan na kailangan matanggapin ng sanlibutan. Yung Holy Spirit. Kasi nga, hindi siya matanggap ng sanlibutan. Sabi sa John 14, verse 17. Pakibuksan nyo nga. John 14, verse 17. Sige, tayo ka dito. John chapter 14 verse 17. Siya ang spirito ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya, sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Amen. Yan ang problema. Kasi nga, hindi nila kilala. Pero tayo naman na palataya, alam natin ang ginagawang pagkilos ng banal na espiritu. Pero sila, hindi nila matanggap yan. May mga naniniwala sa Bible, nagbabasa ng Bible, magagaling sa Bible, pero hindi nila kilala ang Holy Spirit. Naunawaan niyo ba yun? Nung kailan lang, Sister Rabi, kausap ako eh. Pero ang totoo, yung kausap niya, hindi naniniwala sa Holy Spirit. Pero tayo, wini-welcome natin siya. Kinikilala natin siya. Bakit? Alam ng Diyos, kailangan natin siya. Dahil ayaw nang dumating sa punto, maging tulad tayo ng mga alagad. Ano yun? Iniwanan ng Panginoong Jesus. Pagkatapos turuan, pagkatapos pakainin, pagkatapos paranasan na gumawa ng himala. Ano nangyari? Iniwan nila ang Panginoon. Mayabang lang. Panginoon, over by dead body. Hindi mangyayari siya yan. Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? Satanas, dumagay ka sa likuran ko. Huwag mo kong paandaran. Alam ng Panginoon, pag wala ang Holy Spirit, talagang, ang totoo, wala tayong buhay. Matatakutin tayo. Amen? Kaya dyan sa verse 37, uulitin ko, sinabi ng Panginoon, kung sino man ang nauuhaw, ay lumapit sa akin. Alam ng Panginoon, mahalaga yung tubig. Bakit? Time of refreshing, here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored. Restore, mga kapatid. Awit 42, verse 1 and 2. Awit 42.
Awit chapter 42 verse 1 to 2. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. 2. Nananabik ako sa Diyos na buhay. Walang iba, kailan kaya maaaring sa presensya mo isumamba? Amen. Kung paano daw ang isang usa. Kung paano daw ang isang usa, hanap niya ang batis. Pakulit mo nga yung first sentence, Angel. Kung paano? Yeah. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Yes. Kung paano ang isang batis hanap ng isang usa. Ano ba ang naranasan ng usa? Maraming humahabol sa kanya para katayin siya. Maraming mga aso. Binabaril sila, tumatakbo sila. At pagod na pagod siyang kakatakbo. Kaya ang kailangan niya, tubig. At sabi ni David, gano'n nauuhaw ang aking kaluluwa. Gano'n nauuhaw. Kung paano kasabik ang isang usa sa isang batis, gano'n daw nauuhaw si David. Gano'n nauuhaw ang aking kaluluwa. Sana gano'n tayo. At nakita niyo dyan na gustong-gusto tayong tugunan ng Panginoon. Bagamat maraming dumahadlang sa Panginoon, pero hindi siya napigilan na manawagan. Hindi siya tumitigil na sabihin sa mga tao, ako ang kailangan ninyo. Hindi ang kayamanan, hindi ang mga ari-arian. Ako ang kailangan ninyo. Kaya dyan sinasabi ng Panginoon, kung sino mang nauuhaw, kung sino mang napapagod, kung sino mang nahihirapan, lumapit sa akin. Amen? Agree ba kayo doon? Kung sino mang nahihirapan, napapagod, ay lumapit sa akin. Sabi sa Matthew 11:28, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan ang purpose ng tubig. Para manumbalik ang ating lakas. Amen? Yan ang purpose ng Holy Spirit. Kaya alam ng Panginoon na siya ay malapit ng umalis. At malapit ang dumating yung kanyang panahon. Ano yung panahon niya? Huhulihin na siya. Isasaktan na siya. Papatayin na siya. At pagkatapos nun, pagkatapos ng 3 araw, ay muli na siyang aakyat sa langit. Alam niya. At pag siya ay umakyat na sa langit, ano sabi sa Acts chapter 1, verse 8? Acts chapter 1, verse 8 to 11. Acts chapter 1 verse 8 to 11, sabi po dito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. 9. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya, at natakpan siya ng ulap. 10. Sila ay nakatitig sa langit habang siya ay iniaakyat sa langit. Walang ano-ano'y 2 lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. 11. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Amen. So dito, maunawa natin kung paano daw umakyat ang Panginoon sa langit. Ay ganoon din siyang bahaba sa alapaap. Kung paano nakita ng mga tao, ang dahan-dahang siyang inaakyat sa langit sa pagbabalik ng Panginoon, yung blessed hope, ay talagang makita natin siya ay mula sa langit. Kaya, dito, sinabi ng Panginoon, sa verse 8, Acts chapter 1 verse 8, at tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo.
Yan yun. Sa verse 39, Star, alam pakiulit. 38-39. John 7:38-39. At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. 39. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at nilwalhati. Amen. So dito, yung espiritu daw na tatanggapin. At syempre, yung panahong yan, nung siya ay sumigaw ng malakas, no, yung mga alagad, hindi pa talaga tumatanggap ng Holy Spirit. Hindi pa nila nararanasan. Kaya nung ang Panginoon ay inakyat sa langit, ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad at sa mga taong nanonood sa kanya, yung mga mananampalatayang nanonood sa kanya? Ano ang sabi? At pagdating ng Espiritu Santo, ng Holy Spirit, tatanggap kayo ng ano daw? Pera ba? Kayamanan ba? Hindi. Kapangyarihan. Alam ng Panginoon, hindi yun ang pangunahing pangailangan natin. Hindi sinabi niya, aakit na ako sa langit, ito ang isang sakong barya, saluhin nyo. Hindi ganon. Ang sinabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Power. Power. Power to witness. Para maging saksi ko kayo. Power to minister. Para kayo ay makapaglingkod. Amen? Dalawa yan eh. Yung saksi, witness, number 1, power to minister. Number 2, power to witness. Para kayo ay makatagal sa paglilingkod. Sa kabila ng pag-uusig, makapagpapatuloy kayo katulad ng mga apostol. Kailan nangyari yun? Nung hindi pa bumababa ang Espiritu Santo, sa John 20, verse 28, pakibasa nga. John 20, Daniel. Sige, John 20. Verse 20. John chapter 20 verse 20. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang 19 ka, 19. Sa 19 po, kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kaligatnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Okay, wait. So, okay na din yan. Bakit daw nandun ang mga Hudyo sa kwarto? Takot, natakot. So may kulang. Bakit? Hindi pa nila nararanasan ng Holy Spirit noong time niya. Kaya dyan sasabi sa John chapter 7, verse 39, yung Holy Spirit ay hindi pa nila tinatanggap. Nakita niyo dyan? Hindi pa nila tinatanggap. Kaya sa John 20, verse 19, bakit daw nagsama-sama ang mga Hudyo? Kasi ang Panginoon, hinuli. Takot na takot sila. Kaya ang Holy Spirit, kailangan ibigay sa kanila. Dahil hindi sapat ang knowledge, hindi sapat ang impormasyon sa Bible. Hindi sapat ang kabisado nila ang Bible. Maraming ganyan. Alam ang Bible, cover to cover, pero hindi kilala ang Holy Spirit. Walang personal experience pagdating sa banal na Espiritu. Kaya sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, Acts chapter 2, verse 1 to 4. Sige, oras pa ba? 37. Sige. Gawa 2 verse 1 to 4. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. 2. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit
na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. 3. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng kanila ng Espiritu. Amen. So dito makita nyo, yan yung kaunang-unahan na tinanggap ng mga alagad, ng mga apostol, ang Espiritu Santo. Yan yung kauna-unahan. That was the beginning. Yan ang umpisa. Yan yung sinasabi sa 37. Hindi ba nila, sa 39, verse 39, John 7:39, hindi ba nila tinatanggap ang Espiritu Santo kasi hindi pa umaakit ang Panginoon sa langit? Hindi pa siya niluluwalhati. Kaya nung ang Panginoon ay nasa langit na, ano sabi sa kanila ng Panginoon? Sa Acts chapter 1, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin nyo ang pangako ng Ama. Hindi nga sila umalis. May mga inip, may mga nainip. Actually, mga 500 niya nag-iintay. Pero yung 380 na inip, kaya yung 120, yun ang tumanggap ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Kaya sa Acts chapter 2, verse 1-4, meron dilang apoy. No, yung mga nag-iintay, alam nyo mahalaga talaga yung nag-iintay. Hindi nagmamadali. Kaya yung mga nag-iintay, yun ang tumanggap ng Espiritu Santo. Diba? Sabi nga sa Isaiah, to those who wait upon the Lord, they renew their strength. Yung mga nag-iintay, pinalalakas ng Panginoon. Kaya, diyan maunawa natin, nung pinuspos na yung mga alagad, iba na sila. Hindi na sila takot pamatay, mga kapatid. Hindi na sila takot pamatay. Palaban na sila. No? Nakumpleto sila. Nagkaroon sila ng kaalaman sa salita ng Diyos at pinuspos sila ng banal na Espiritu. Nasa gayon, naging effective na manggagawa sila. Naging effective minister sila. Kasi marami mga ngaral pero hindi kinikilala ang Espiritu Santo. Hindi effective yun. Anong sinasabi ni Pedro sa pangaral niya? Sa Acts chapter 2 verse 38, pakibasa. Acts chapter 2. Pakibasa, na nakakuha. Acts chapter 2 verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at pagpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Amen. Ano ang sitwasyon ni Pedro nung time na yan? Anong sitwasyon ni Pedro? Punong-puno siya. Why? Kasi nung time na yun, maraming tao. Nasa Roma sila. At nung time na yun, nung hindi pa sila pinupuspos, takot na takot sila. Nasa kwarto sila. Takot na takot sila. Pero nung napuspos sila, kusa silang lumabas. Bakit? Hindi kayang pigilan sa loob ng kwarto. Yung kapangyarihan na natanggap ng mga alagad. Hindi nila kayang pigilan. Lumabas talaga sila. Hindi na sila natakot mamatay. Hindi sila natakot na usigin. Noong time niya, maraming tao. Mga tiga-Ponto, Cappadocia, Roma, mga Hudyong leader. Sino pa? Mesopotamia. Maraming tao dyan. Bakit? May okasyon Pesta na naman. Day of Pentecost. Pero nung sila hindi pa napupuspos, wala silang ginawa kundi magkulong sa kwarto. Marami nga silang alam, pero hindi sila nagagamit ng Panginoon. Kaya nung dumating ang Holy Spirit, hindi na sila kayang pigilan. Bakit? Nag-uumapoy sila Napasin niyo ba si Daniel nung galing ng camp?
Nung minsan nagpaawit siya, nakikita ko sa kanyang pagkatao, bakit? Nagumapoy ka eh. Ganyan yung damdamin at katatayuan ni Pedro at ng mga alagad. Noong time na yan, kasi Pedro tumayo sa kalagitnaan ng mga tao. Kagaya ng Panginoong Jesus. Tumayo din siya sa kalagitnaan. John chapter 7, verse 37. Sumigaw siya ng malakas, kung sino man ang nauuhaw ay lumapit sa akin. Kagaya ni Pedro. Magsisi na kayo at talikuran ng mga kasalanan nyo. Mas mabigat yun. Magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan at kayo'y patatawarin at tatanggapin nyo ang Espiritu Santo. Bakit nasabi ni Pedro yan? Nag-aapoy siya. Hindi siya kayang pigilan. Mga kapatid, hinahamon ko kayo. Kung talagang gusto nyo magamit ng Panginoon, magpapuno tayo. Uminom tayo. Para tayo talaga ay magamit ng Panginoon effectively. Sayang ang buhay natin. Kasabi ni Pablo sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang buhay ko si Jesus, ang mamatay ay pakinabang. Yung pakinabang, hindi kasi tayo magiging pakinabang dito. Hindi tayo magiging kagamit-gamit dito kung wala ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Kung wala ang kapunuan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sayang ang buhay natin. Kaya dyan, sa John chapter 7, verse 37 to 39, makita nyo, sumigaw ang Panginoon. Pero marami siyang pinagdadaanan. Kinukutya siya ng mga kapatid niya. Pinagbabantaan ng buhay niya. Ano pa? Pinararatangan na siya ay hangal. Pero hindi naging hadlang yun na siya'y manawagan doon sa mga taong nahihirapan, doon sa mga taong nauuhaw, doon sa mga taong napapagod. Hindi kayang pigilan ng Panginoon kasi alam niya may nangangailangan sa Kanya. Kung yung mga leader ng mga Hudyo, tinatanong siya, question siya, nilalait siya, pero ang Panginoon tuloy-tuloy lang sa Kanyang ginagawa. Nananawagan siya. Alam ng Diyos na ang mga tao'y nahihirapan, napapagod, nabibigat ang lubha. Alam ng Diyos. Amen? Kaya, diyan, pinakikita ng Panginoong Jesus, kung sino mang nananampalataya ay dadalo yung tubig mula sa puso, ay dadalo yung tubig ng buhay. Ibig sabihin, hindi ka na manghihina. Ibig sabihin, hindi ka na mauuhaw, hindi ka mapapagod, magtutuloy-tuloy ka. Para kang agila. Di ba? Para kang agila pag mayroong bagyo, katulad ng binabagyo tayo. Iibabaw ka sa bagyo at hindi ka na kakampay. Iibabaw ka na lang. Naalala ko yung kantang Power of Love. Hold me close, let your arms around me, bring me near, draw me to your heart. And as I wake, I'll rise up like an eagle, and I'm so with you. His Spirit leads me home. The power of love. Amen? Yan ang dahilan kung bakit gusto tayong puspusin ng Panginoon. Amen? Kaya, anong oras na Shing? 46. Okay. Nga mga magulang, mga kapatid, kailangan makita natin yung kahalagahan ng kapuspusan. Kailangan makita natin yung kahalagahan ng Espiritu Santo. Bakit? Yung mga alagad nung wala sa kanila ang Espiritu Santo, ang totoo, nakapag-aral sila sa Panginoon ng 3 years, pero hindi pa sila naging kagamit-gamit. Kailan sila naging kagamit-gamit? Nung bumaba na ang Espiritu Santo.
yung nag-outpouring of the Holy Spirit. Nag-manifest na. Doon sila naging kagamit-gamit. Mga kapatid, kung tayo man ay maraming problema, maraming pinagdadaanan sa buhay, na talagang parang napipigilan ka, parang hindi ka makakilos makagawa, isa lang ang kailangan natin. Ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig na nagbibigay buhay. Ang banal na Espiritu. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin para tayo ay maging kagamit-gamit. Amen? Panatag ang aking isipan. Hallelujah. Alam ng Panginoon. Marami mga tao na naghahanap sa Kanya. May mga tao na napanghihinaan ng loob. Alam niya. May mga taong gusto nang sumuko. Pero ang sabi niya, kung sino man ang nauuhaw ay lumapit sa akin at dadaloy sa Kanya ang tubig na nagbibigay buhay. Amen? Gustong-gusto ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng buhay. Kaya ang Holy Spirit ibibigay niya sa atin. Alam ng Panginoon, hindi kayamanan ang kailangan natin. Hindi ang pangunahin natin kailangan, kayamanan. Mayaman ka nga. Pero wala ka namang buhay. Sagana ka na nga. Pero wala ka namang buhay. Kaya alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Sabi ni David, kung paano ang batis ang hanap ng isang usa, ganon nauuhaw ang aking kaluluwa. Amen? Panatag ang aking isipan. Panatag ang aking isipan. Subok man ay dumating. Star Cathy. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay At patnubang tanging sa piling niya. Lubos ang ligaya anumang yes. Isipin Oh, hallelujah. Hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan niyo rito. sa kanya. Hindi ko alam kung anong katatayuan niyo sa buhay. Marahil napapagod ka, napanghihinaan ng loob. Sa piling ng wangilo, wala nang pangalan Silang alam ko, at hindi na kung sino man ang nauuhaw, ay uminom sa akin. At mula sa puso niya ay dadaloy ang nagbibigay buhay. Mga batid, dumarating talaga sa buhay natin ang kapaguran. Panatag ang aking isipan. Dumarating talaga ang pagkakataon sa buhay natin. Napapagod tayo. Hindi natin alam yung ating gagawin. Parang hindi tayo makakilos. Isa lang ang alam ko. Tumugon tayo sa panawagan ng ating Diyos. sa isip ko damdamin. Hallelujah. Ang kanyang Kaya mga pagkasarap. kamay aking gabay Ora babakasa. at patnubay tanging sa piling niya. Lubos ang ligaya anumang kalagayan. Isipin ang problema. Ilapit sa kanya, tiyak ang tugon Praise niya. God. Hallelujah. Sa Ora bakasa. Panginoon, Yung kantara
kahirapan sa buhay. Sa Diyos ko lang, nagkaroon sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling magkarapat sa kayang mabuhay na kapayapaan. Sa Diyos ko lang, natatal sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Salamat po. Sa Diyos ko lang, nagkaroon sa piling ng hallelujah, sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muling mangangamba. Tunay na kapayapaan. Sa Diyos ko lang nakamtan ang tunay na kapayapaan. Sa Diyos ko lang Sa kandarabagan. Hallelujah. Magpuriyo tayo sa Panginoon. Uminom tayo ng tubig ng buhay. Uminom tayo ng tubig na nagbibigay buhay. Alam ng Panginoon kung anong katatayuan natin sa buhay. Marahil na mapagod na tayo. Nananawa na tayo. Pabalik-balik na lang. Paikot-ikot na lang. Alam ng Panginoon. Marami kang gustong gawin pero pagod ka na. Marami dito ngayon. Nakasama ko sa church. Kasama ko sa live. Napaghihina na ng loob. Parang wala lang katapusan. Parang hindi niya alam yung gagawin. Hallelujah. Nananawa na sa buhay. Parang nawawala ng pag-asa. Lord, kailangan namin ng Espiritu Santo. Dahil sa tulad ng sabi nyo, mula sa puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Kagaya ng sabing David, kung paano ang batis ay hanap ng isang usa. Ganon na uhaw ang aking kaluluwa. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano ang katatayuan nyo sa buhay. Pare-pareho lang tayo naghahanap sa Panginoon. Gusto tayong palakasin ng Panginoon. Yapag ka dyan. Sige, spend more time. Hallelujah. Nananawagan ng Panginoon kung sino man ang nauuhaw ay lumapit sa akin. Drink! Uminom! Alam ng Panginoon na mapagod ka na. Alam ng Panginoon, hirap ka na. Pero wala kang mapagsabihan. Ikaw lang. Ano sabi ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at nabibigat ang lubha, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Gusto alam ng Panginoon, gusto ng Panginoon na manumbalik ang iyong lakas, manumbalik ang iyong pag-asa. Oh, hallelujah.
Jesus. Yung mga alagad, habang sila'y hinahampas, hindi niya alintana yung sakit, hindi nila alintana yung kahihiyan, hindi nila alintana yung pagod. Nagpapasalamat sila sapagkat binigyan sila ng karapatang makabahagi sa Panginoon. Oh, Jesus, salamat po. Jesus, Jesus, Jesus. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba sa tunay na kapayapaan. Sa Diyos ko lang panatag ang aking isipan. Panatag ang aking isipan. Yes, more. Lord, more. Pagsubok man ay dumating. Mga kasama ko dito, Diyos ang gumagabay Ito na yung pagkakataon. sa isip ko. Sige. Paglamin. Ang kanyang mga kamay, aking gamay, at patnubay, tanging sa hallelujah, piling more, Lord. lubos ang ligaya. na pagkasa. Ano ba Yes, Lord. kalagayan? Isipin Lord, hallelujah. problema, ilapit sa kanya. Magdasa tayo sa Panginoon. Yabang tumo Hallelujah. Mga kabataan, hallelujah. sa piling ng Panginoon. Wala nang pag-alala at hindi na kumuling mangangamba. Tunay na kapayapaan sa Diyos. Sige pa. Spend more time habang tumutugtog sila Endel. Magpuri nga ang iba sa Panginoon. Sige, narinig kayo ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. Gusto tayong punuin ng Panginoon? Handa ba tayo? Gusto niyang gumawa at kumilos sa atin. Pero kung minsan kinakain tayo ng ating kahabalahan, naghahabol tayo sa oras. Dati ang pagkakataon, mararamdam natin ang kapaguran. Pero gusto tayong pagpahingahin ng Panginoon. Gusto niya tayong pagpahingahin. Jesus. Jesus. Hallelujah. Mr. Cathy. Praise you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord Jesus. Oh God, oh God, oh God. Lord Jesus, salamat sa inyo. Lord, kung meron pang hadlang para kami ay iyong punuin. Lord, alangin ko, alisin niyo to sa amin. Pakalinisin niyo kami. Alisin mo sa amin yung mga less priority, Panginoon, at itawang gawin namin priority. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tunay ng mauhaw.
Hindi namin ito magagawa malibang kami ay inyong kilusin, Panginoon. Wala kaming magagawa sa sarili namin, Panginoon. Tunay na wala. Kayo lamang, Panginoon, ang tutulong sa amin para kami, Panginoon, ay lumapit sa inyo, Lord, at tunay na hanapin ka, Panginoon. Lord, wala kaming pwedeng ipagyabang, Panginoon. Kung hindi, Panginoon, humihingi lang kami sa inyo ng tulong na kami nga ay tunay ngang lumapit at humingi sa inyo at kami ay inyong painumin, O God. Bigyan nyo kami ng tunay na pagkauhaw, Panginoon, na sukat na isasantabi namin yung aming mga ginagawa sa maghapon, yung aming mga palagi ang mahalaga at mga hilig gawin, Panginoon. Tulungan nyo kaming unahin ka sa aming buhay. Bigyan ka, Panginoon, ng pansin at oras, O Diyos. Lord God, tulungan nyo kami. At kung mayroon kami mga panahon na hindi ka namin inuna, patawarin nyo kami, Panginoon. Lord God, patawarin niyo po kami, O Diyos. Salamat po, Panginoon, ngayong umaga, Lord, sa inyong presensya. Salamat sa Holy Spirit. Lord, na patuloy na kami tinatawag. Lord, kahit kami laging nagkukulang. Lord, kahit kami ay mga maraming nagagawang hindi nyo nais, Panginoon. Patuloy kang nariyan at tinatawag kami. Tulungan nyo kami na maibang story ng aming buhay. Tinawag nyo kami pero kami tumugon. This time, Panginoon, tulungan nyo kami na masabi, tinawag nyo kami pero kami tumugon. Kami ay ibinaba namin yung mga ginagawa namin, Lord, at kami ay nakinig sa iyo at umupo, pumunta sa tabi at nagpray, Lord God, at nagbasa ng inyong Biblia na nagbulay-bulay. Tulungan nyo kami, O God, upang walang magsabi ang kaaway na kami, Panginoon, ay sumbatan. Lord Jesus, tulungan nyo kami, Panginoon. Tulungan nyo kami, Lord, kami ay iyong tumugon sa inyong tawag, O Panginoon. Salamat sa inyo at kami punuin yung patuloy, hindi lamang sa devotion, Panginoon. Sa maghapon, Lord, daladala namin ito, ang pagkauhaw na inyong pinagkaloob sa amin. Lord Jesus, alisin mo sa aming buhay yung mga aalis, Panginoon, yung mag-aalis, Panginoon, na aming kauhawan sa inyo, na kami lilibangin, Panginoon, na kami hahatakin, O God, na hindi namin napapansin, O Diyos. Tulungan nyo kami na maramdaman at malaman ito pag dinadaya na kami ng kaaway. Salamat sa inyo. Patuloy nyo kaming uhawin sa maghapon, sa mga susunod na oras, sa mga susunod na araw, Panginoon. Hindi ito passing verse lang, Panginoon, na narinig namin ngayon, bukas iba na naman. Lord, tulungan nyo kaming isabuhay ito, O God. Salamat sa inyo, O God. Salamat sa inyo. Patuloy kayong sumama sa devotion na ito at samahan nyo aming kapagturo, Panginoon. Lord Jesus, inspire him more, O Lord. Lord, strengthen him, Lord. I-bless niyo siya, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At hindi kahinaan niya ang manaig kung hindi ang inyong paggawa sa kanyang buhay. Salamat sa inyong pagpapala sa bawat isa, Panginoon, na makakarinig at nakarinig ng mensaheng ito. Lord Jesus. Hallelujah. Ikaw ang aming inumin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang aming ipuno sa aming isip at puso. Hallelujah. Ikaw ang aming ipuno sa aming mga oras, sa aming mga plano, sa aming mga lakad. Hallelujah. Sa aming makikipag-ugnayan sa kapwa namin. Lord, naroon ka, Panginoon. Ikaw ang bida sa aming buhay, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Change us, O Lord. Baguhin niyo kami. Yes. Lord Jesus. Yes. Lord Jesus, ikaw na, Panginoon, ikaw na. Ikaw ang maghari sa amin. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To God be the glory nga po. Good morning po, Sister Vicky, Sister DY, Sister Shirley, Pastora Grace, Sister Aisa Ardisa, Pastor JB, Sister Lilay Uwal, Jimwell, Malaborbor, Pastor Jojo, Sister Cherry, JC Gardose, Pastora Mary Chris, Pastor June, Brother Udi, Brother Elias. Good morning po sa inyo.